Magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-TH all over the world in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa aking mga subscribers dyan sa labas ng ating bansa, OFWs saan man sa mundo. Kayo palagi ang ating superhero at sa lahat ng aking avid subscribers right here in the Philippines. At bago sa lahat, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Matthew 6:33. Shout out sa lahat ng aking subscribers dito sa Pilipinas. Tayo ay isang taon na nagsama-sama sa aking channel. Maraming salamat. Kaya sa December 20 ay nais kong magbigay ng paraffle sa first 100 subscribers sa bago kong channel, yung Mount Suarez TV. I-subscribe nyo guys para ma-raffle natin ito in the first 100 subscribers. Ay mirong isang manalo niyan. Yan ang aking pinpointer na isang beses ko lang nagamit. At yan ay magamit nyo sa treasure hunting pag nasa loob kayo ng yungib. Ito yung aking bagong channel. It has a good content, history, science, mystery, and even events in our lives. Ako kasi guys ay isang historian at gusto kong mag-upload ng mga history at mga events at iba pang mga interesting videos. Kaya lang hindi natin yun pwedeng i-mix sa aking channel, which is Treasure Decoding. Kaya gumawa ako ng ganyang channel. Please subscribe it. And you have a chance to win a pinpointer this coming December 20. Ngayon ang ating tingnan ngayon ay itong request ng ating mga ka-TH na vertical tunnel kung saan ba makuha ang item. Alright, at ito yung layout ng vertical shaft tunnel ng ating mga ka-TH somewhere in the Philippines. Hindi natin sasabihin ang kanilang lugar para sa kapakanan at safety. At atin muna isa-isahin kung ano ang meron dito. Meron siyang water traps. Saan ba nakuha yung water trap guys? Karamihan kasi almost 80% of Yamashita treasure ay nasa gilid yan ng creek. Hindi kasi magbaon ng hapon na walang creek or yung maliit na river or somewhere in the lake or in the falls. Ganyan sila. Kasama kasi yung tubig sa triangulation. Tubig, kahoy at bato. Yung tatlong elements na yan, pag present yan sa area, positive na merong treasure ang inyong lugar. Okay, ang water trap, ayan ay napakalaking volume ng tubig yan na gumagawa sila ng reservoir at ang reservoir ay galing yan sa river or creek. At napupuno itong reservoir at karamihan sa tubig ay dumadaloy dito sa loob ng tunnel. Kaya kung magalaw yung parang lock or parang trigger mechanism ng or plug ng yung water trap ay biglang babaha at guguho ang tunnel. Okay, so ano pa ba ang meron dito? Beside from water trap ay may nakuha silang okay, at dito sa unang natagpuan nila ay yung concrete slab na merong sukat na 2 by 2 feet, meaning to say square pala ito. Okay, atin ulitin. Ang sukat nito ay 2 by 2 meters pala. 2 by 2 meters by 2 meters. Ganitong pagkuha nito guys, ang importansya ng mga rectangle slab or square slab na gawa sa semento. Ang sukat niyan ang i-multiply mo. Example niyan, 2 by 2 equals 4 at ang kapal niya ay 2 feet times 2. Ang resulta niya ay 8 meters. So dito, pag hukay nila, natagpuan nila ang heart sa 2 meters. At itong 8 meters na ito, itong unang locator mo sa pinakamahalagang item sa loob.
So estimate ko ito yung 8 meters. Pagsapit nila sa 8 meters ay meron na namang rectangular slab. This time rectangular slab na siya, hindi na square. At ito ay makapal na siya. 50 inches ang kapal at meron siyang sukat na ang sukat niya ay convert natin sa feet kasi ito'y sinukat nila sa meter kaya i-convert natin sa feet. 5 feet ang pinaka mahabang side. Dito sa gilid, this is 1.6 feet. At dito sa ang kapal niya ay about 2 feet ang kapal niya. So makapal siya, 24 inches yung kapal. At kaduda-duda siya na meron talagang laman kaya binasag nila yan. Pero walang laman kaya sumulat sila sa akin through my email at pinadala nila ang kanilang problema on how to find the exact location of the hidden treasure. Okay? So ang sikreto nito guys ay ganito pa rin. This time i-add na natin yung 5 feet tsaka 1.6 at saka 2. Ang lalabas dyan ay dito tayo sa kabila. So ang lalabas dyan sa 5 plus 1.6 plus 2, ang lalabas dyan ay 7 feet. Make that 7 feet lang. Okay. Okay, so ang meaning guys ay 7 feet ang layo ng location galing sa rectangular slab na ito. Ngayon, there are 2 ways to locate. Or 3 ways kasi dito daw sa baba ay hinukay na nila at umabot na sila sa 46 feet. Kaya malalim na, lumagpas na sila sa dito sa ating distance na only 7 feet. Ngayon, ang tinuturo kasi nitong slab, kung tingnan natin yan, kung atin yan iikis, i-cross natin yan. At tingnan yung direksyon ng cross. Ang isa ay papunta sa left side or sa west. Ang isa naman ay papunta sa south dito. At alangan naman na mayroong sa taas, so wala dito at wala rin dito. So dalawang direksyon lang ang south tsaka west. Naroon ang treasure. Kasi naka-slant ang itong concrete slab. At atin palitan ang picture kasi magulo na. Palitan muna natin yan. Pero bago pa yan, ay tingnan natin itong direct pointer o yung pinaka-importanting simbolo ng treasure. Pag totoong concrete heart shape yan, yan ay semento daw na heart shape. Meaning to say, man-made yan kasi semento at ginawang heart. Meaning to say that is Korean gold. Mga Korean na sundalong nagbaon yan. Mahilig kasi sa heart ang mga Korean. Sa Mindanao, halos karamihan ng treasure dito ay may tatak na heart. May mga symbols and signs ng heart. Pero doon sa Luzon, iba rin ang mga symbol doon. Kasi ibang general ang in charge doon sa pagbaon ng treasure.
Ngayon, ang meaning ng heart is treasure under, or you are looking to the treasure. You're in front of the treasure, kasi ang heart ay meaning rich object below or rich object in front of you. Ganyan ang heart pag sa loob yan ng tunnel. Pero kung sa labas yan, sa mga waterfalls, ang heart ay nagtuturo sa entrance of the tunnel. Pero kung nasa loob siya ng shaft, meaning to say under sa kanya ang treasure. Kaya ito ang tinuturo niya. Ito ay dami ng treasure, parang dami lang siya. Mamisled tayo. Ito yung tinuturo niya na treasure. Pero yung square na ito ay square slab o rectangular slab ay nagtuturo na naman siya ng ibang direksyon, which is malapit na 7 meters na lang ang distance. Okay, palitan natin guys ang itong ating picture kasi napakarumi na. Okay, so ito na, bago na naman ang ating picture. So balik tayo dito guys, how to analyze, how to decode, how to find the exact location of the sweet spot of buried treasure. Pero in two ways, kasi kung one way lang tayo, hindi talaga yan matagpuan. Kaya sabi ng ating mga ka-TH ay nahukay na nila ito at umabot na sila sa 46 feet. Kaya napakalalim na, wala diyan. Kasi yung sikreto ay nasa direksyon ng slab. Ang sikreto nito ay hatiin natin sa gitna. Ang slab, lagyan natin siya ng X and Y axis. So kung hatiin natin yan guys, ganyan. At hatiin din natin dito sa kabila. Nakuha nyo na ba ang iniisip ko? Dalawang direksyon ang possibility niyan. Ang rectangle ay pahaba siya. Meaning to say, papunta doon ang direksyon. Kaya lang, ang Hapon ay baliktad kasi yung kanilang mga prinsipyo. Tulad ng sinasabi ko na ang pagbasa ng libro ay mag-umpisa sa likod. So tayo, kasi alam natin na ang direksyon ay pahaba. Pero sa kanila, pwede rin ang direksyon ay paganyan. Pabaliktad. Kaya atin i-decode in two separate ways. So kung lagyan natin yan ng cardinal points, yan ay ang isa ay nasa west, ang isa ay nasa south. Ang pinaka-bet ko dito guys ay nasa south. Unahin niyo ang south. Yan ang unang bet ko na ang treasure ay papunta dito. Kung ano ang angle ng slab nang makuha nyo, ibalik nyo yung slab doon para makuha nyo ang direksyon. At tandaan nyo ang angle kung anong itsura ang pagkakuha nyo. At lagyan nyo siya ng direksyon na lensa or yung sinasabi ko na guide para matukoy nyo ang direct angle na direksyon papunta sa treasure. At ang distance niyan ay 7 meters sa sinabi natin kanina. So galing dito sa concrete slab na ito ay 7 meters papunta dito. So hukay kayo dito guys, ganyan. Ayan, dito kayo hukay 7 meters. At dito sa may bandang kanan. Diyan matagpuan yan. Yan ang unang bet ko. May second method kasi ayaw nating malusutan tayo ng treasure, gusto natin makuha talaga. So dito tayo sa kabila, sa baliktad na paraan, kasi ang mga Hapon mahilig sa baliktad. So dito tayo papunta sa west, 7 meters na naka-inclined or naka-angle yung ating hukay, ganyan. So ito yung ating tunnel. Kakaibang tunnel to guys, di ba? Ngayon pa lang kayo nakasalubong nakakita ng ganitong tunnel na naka-slant. Kasi karamihan sa tunnel, L lang talaga, ganyan. Kasi mahirap maghukay ng slant. Mahuhulog ka dyan, may slide ka. Pero wala tayong magawa. Ganyan ang kanilang paraan.
Kaya naka-slant yung slab dyan, ito. Kasi automatic yan na nagturo sa treasure pag ganyan. Alangan naman doon babalik tayo sa taas, di ba? So pababa talaga ang hukay niyan. Kaya nga hukay kasi nasa baba. Kung pupunta tayo ng north, langit na dito, babalik na tayo sa langit. Kung east din tayo, ganun din. Babalik tayo sa ibabaw. So my bet is dalawa lang talaga ang direksyon. Itong south dito at itong west sa west, which is parehong 7 meters ang distance. Kasi yan ang lumabas nang i-add natin ang itong area ng or volume ng itong rectangular concrete slab. Nang i-add natin yung mga side niya, ay ito yung lumabas na 7 meters. Tama ba ko guys? So i-review nyo lang. I-add nyo lang balik sa calcu kasi wala akong calcu na gamit. Kung ano ba talaga ang lalabas dyan, pag i-add nyo ang lahat ng numbers or sukat ng mga gilid nito, tsaka ang haba niya, which is 2 meters. Make that 2 feet. 2 feet lang pala ito guys, hindi meters. Make that 7 feet. Kamali tuloy ako. Feet lang pala ang measurement ng maliit lang pala itong concrete slab. That is 2 feet. At lumabas na meron siyang 7 feet. Ulitin natin. Mali ako, 7 feet lang. Kasing tangkad lang ni Antetokounmpo. Meaning to say, talagang malapit na lang siya sa concrete slab dito. Ang nahukay ng ating mga kaibigan ay napakalalim na. Kasi dito sila humukay sa below. Right below sa rectangle. Ayan, dito sila umabot na sila ng 46 feet daw. Ang inabot nila, that is 14 meters. Napakalalim na. Pero ayon sa aking decoding, matagpuan lamang sa 7 meters ang treasure kung dito tayo papunta sa angle ng west, which is i-incline nyo, ilagay nyo balik yan slab na nakaganyan para makuha nyo ang exact direction na paganito. Ayan guys, paganyan siya. So ibalik nyo yun doon sa kung saan nyo nakuha yung slab. Lagyan nyo ng parang mga kahoy na lang siguro kung hindi nyo kayang ibalik yung mga lupa na nahukay. Lagyan na lang ng kahoy tapos itayo pa islant pabalik kung anong direksyon yung nakuha nyo para makuha nyo ang correct angle. At ang layo galing dyan sa rectangular slab na yan, ang layo ay only 7 feet. So 7 feet lang. Kanina nasabi ko 7 meters. Ako kasi pag mag-measure ako nasa meters palagi. Mahirap guys mag-measure sa feet. Pag kayo mag-treasure hunt, meters ang gamitin nyo kasi ang feet maliliit. Maraming numero ang, pag nag-add kayo, maraming numero ang lalabas, malaking numero. Sa meters or yards, konti lang ang lalabas na mga numbers. Hindi kayo magugulat. Tulad niyang sinabi nyo na 46 feet. Ang laking numero na niyan. Pero yun pala ay that is 14 meters lamang. Kaya meters ang gamitin nyo kung kayo ay mag-treasure hunt. Or yards. Kasi pag feet, malalim pakinggan pag feet kasi maliliit na numero. At kung tingnan natin 2 digits or 3 digits ang mga numero, hindi tulad sa meters at yards na parang mababaw lang pakinggan ang numero na meter at yards. Okay. So ganun guys, ulitin natin para mas klaro. Ulitin natin, saan na ba yung picture ito? Alright, para mas klaro, ulitin natin. Ang slab sa unahan ay nagtuturo ang kanyang mga side 2 by 2 by 2 by 2 by 2 equals 4, 8.
So by 8 meters, ito ang tinuturo niya sa 8 meters. Or less than 8 meters. At itong heart ang nagbigay ng konklusyon or siya ang nagbigay ng parang symbol na nandyan na talaga sa baba ang treasure. Kaya lang walang laman ang ano na yan, rectangular cement, walang laman ng binasag nila. Kaya hinukay nila pababa. Pero wala dito, sumubra na yung hukay nila, which is 7 feet na lang ang layo. Ang 7 feet ay isang dipa lang yan. Isang dupa mahigit. So papunta yan dito. 7 feet. Or kung wala dyan, i-cross natin uli ang rectangle at papunta siya dito. 7 feet. So ganyan lang guys. Dito nyo matagpuan ang ating hinahanap ng matagal na. At kung maghukay kayo ay huwag maingay sa loob, huwag magmura, huwag magsalita ng yung medyo pinaplano nyo na ang iyong gagawin na bibili kayo ng hotel, bibili kayo ng helicopter, ng barko. Huwag magsalita ng kung ano-ano sa loob ng tunnel kasi maririnig yan ng tagabantay. At ilihis kayo muli sa inyong direksyon at hindi nyo makikita ang hinahanap. Okay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig at panonood sa aking channel. Surigao-san, magpaalam na ngayon. God bless and don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.